Today culminates your years of hard work, dedication, and unwavering determination. You are not just marking the end of an academic journey, but the beginning of a new chapter in a grand story of your lives. Each of you is a hero on your own path, with the power to shape your destiny and influence the world around us. You will not only receive your diplomas, but will always also be torchbearer of hope, agents of change, and pillars of our mission future. Yan ang natulog, graduates. Magtatapos ang iyong pangalimbaso, ang iyong panalimuha ng waray kabantag nga determinasyon. Na magtatapos ang iyong pang-eskwela, asakog, hinupat o 5 katuig. Inabot ang takna na iyong aanihon ang bunga ang iyong sakripisyo. But then, yun ang adlaw, di rin lang nagtatapos ang iyong academic journey, kundi ang kaaktibat nga responsibilidad nga magdadala hin paglaom, hin positibo nga pagbabangko ngan maging mabakod na pundasyon ngan masaligan para ang kabubuason ng iyong pamilya ngan atong nasyon. The Filipino youth have always been the heart of our society, embodying resilience, creativity, and unwavering determination. It is the Filipino youth who have the responsibility to ensure that the nation's future is nurtured and assured. It is therefore the Filipino youth who stand as the weavers of tomorrow, entrusted with the noble task of crafting a magnificent and promising future. The thing, pinatatag na estudyante tugon sa hamon ng bagong Pilipinas confirms deeply with the character of your generation. You are not merely successor of the past, but you are architect of future. According to Dr. Jose Rizal, the youth is the hope of our future. Remarkably, it is new that the structure of our nation's progress shall be erected. With a strong determination and boundless optimism, it is new shall conquer every obstacle until the way for the Philippines that is full of opportunities and success for all. According to Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. As you step out into the world, armed with the knowledge and skills you have acquired, you have the power to effect change, to ignite the flames of transformation, to shape the destiny of our beloved Philippines, and to leave a mark on pages of history. Han kabataan pa kita, graduates. Nakada pirmi ang pakiana niyo. Ano ang gusto niyo pag dumakot kita? Sino ang gustong maging kapwa? Paglaki ko, gusto kong maging guro para makatulong sa kapwa. Paglaki ko, gusto kong maging doktor para makatulong sa kapwa. Damo itong mga provision para makatulong sa kapwa. Pero aada inuusa na karuyag maging kapwa. As Ralph Waldo Emerson said, the only person you are destined to become is the person you decide to be. Graduates, you are the author of your grand story.
that you have been started already. Graduates, be sure that you write your story well. As you navigate the complexities of life, stick your values. Do not forget your dreams that motivated you to reach this path. Your graduation today may be an assurance of a healthier tomorrow. Yet, you still have your responsibilities for your personal and professional growth, and for the growth of our country. Our nation is at crossroads, and the choices you make come with education. Let it be the torch that will give you light in times of darkness. Whether you choose to pursue a career in field of endeavor, do with the integrity, empathy, and commitment of excellence. Quoting the words of Aristotle, he said, "Excellence is never an accident. It is the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution." Your graduation today is a great manifestation of the more remarkable effort and intelligent execution you did throughout this year. Never forget the power of unity and solidarity. Together, we can overcome any challenge and build a future where every Filipino has the opportunity to thrive. Do not forget that the most valuable resource is each other. We need each other. Let us celebrate our diversity, harness our collective strength, and work tirelessly towards a just, equitable, and inclusive society. As you embark on this new journey, know that the road ahead may be filled with difficulties. Di ba, graduates? Diri pirmi itong panahon. May panahon na maupay kuryente, may panahon na na-brown out, na may panahon na nagpaparang-parang sa kuryente. Hindi lahat ng oras ay been a process. There is a time now you will kneel in the bed of death. Pero God wants, don't be discouraged. Your journey may also be full of unlimited opportunities. Embrace every setback as a stepping stone to success, and every failure as a lesson. 30 years ago, that was 1994. Dili ka mo masusurpresa kung kaya anong yapon niya hanya ko. Ako in usang alumnus country. Pangkat, kadto mo panahon pa. Felipe Abrego National Memorial College of Arts and Trade. Maswerte ka mo, graduates. Everything, ginhatag hayuhan gobyerno, facilities, kumpleto. At tumamong panahon, ipira pala anong eskwelahan, ipira pala ang kurso maging pipilian. Ako, inwahay naman ibang pagpipilian na sumalangkayan na akong pamilya, Bachelor of Science and Industrial Education, major in Automotive Mechanic. Waray ginapirayo ang akong eskwelahan, kaya until now, nag-upay-upay ako hitong sa sakya. Ngayon, malipayong kamo, hayo na, atak na, kaya di ka mo nakaka-experience, so gahan ako na-experience siya. 4 years na akong balik-balik ang iyong eskwelahan, 9 kilometers, Mercedes, tubiwan, hindi bisikleta ko lang ito. Alas 6 ang amin, nagawa sa Kubalay,
Masa ko ba eskwelahan, himbabalhas, ay nagdinisiplita man. Naka-experience siya ba kami ito? Lunchtime, pag mo pa yung panahon, nakato kami, halimbawa, pansyon na nangako. Ano man ito ato, hindi na nakampusan ito. Wala ito yung pagbag ko siguro, tika na ito. Ngan, mapasok mga ni Hindoro, damo ang pine tree, nakato kami nangako. Ang amon pa mga kahampang, ang tayo ang baka, nang ginadamuin kong dito. Pero, God wants, waray kami itong kawalan paglako. Kami, dosi kami magburugtok. Akong kag-anak, waray professional. Waray natrabaho sa gobyerno. Pero kaluyag namon matapos. Ang ako nanay, nag-asikaso amon. Kada gabi, nagsisikin attendance kung kumpleto kami. Ang dosing magburugtok. May adaban niyo, God wants. Pamilya na sugat. Anak ng tatay, driver. Pero maswerte ako at panahon kay natagan akong DTI na skill. Naging usa ako nga basketer dinihan pangkat. Naging usa ako nga player ang pangkat. Naging usa ako nga ibra player nga tinong tumakbo para palaro at tumapanahon. Naging baterya ko iton hanapon pagulakan. After my college, nagmanila ako. Nagtrabaho ako sa Jollibee. Kada tuig, binaling ako ang Mercedes. Nag-drive ako, nag-tracking ako ng Manila, balik-balik ang Eastern Sama. Pero, waray na sabta, inabot ang time, pinili ako ang mga tao ng Mercedes. As ako, 21 anyos akong pagserbisyo hanbog ng Mercedes, kinikita ninyo itong pagkakaiba itong motor Mercedes. Ladies and gentlemen, believe in yourself, trust your abilities, and never underestimate the impact you can have on the world. You too can make a difference. God wants, again, ako na-congratulate kayo kay waray ka mo ka-experience, sugad ang amon na experiensyahan. Ang una din ni, I remember my instructor during that time, na Sir Abulincia. Iya ang instructor at amon automotive mechanic. Nagpapa-assemble, nagpapa-dismantle ng makina. Napakaya na kami, Sir, high not calls. Sir, high not gagamit ini. Marang ka mo kung ano ang binabaton, Mr. Criminalis, utilize what is good. Kamu ba? Naka-experience ka mo yan na. Yan na, tinagang kamo, hinkumplito, ng facilities, itong gobyerno. Nakita natin ang pag-upgrade ng eskwelahan ng bangkat na naging usa na yun na State University. I congratulate kini nga mga tao ang nag-initiate. I know, former congressman, yan na, Governor Bailey Ibardone, nga hiyaan, una siguro naghatag hinihilpitad para ang pangkat maging iso with the help ito municipal mayor and Diwan. Of course, ginsuportahan ito niya na hanaton mga leaders sa ibaw. Kan Corpus Party List, of course, na representative, Congressman Marcelino Siliban. Okay, kaupod pala ni Gobernador, Congressman. Nag-start ang Eastern University kan Congressman Nonoy Libanan. Pero adamo ang mga tao nga nagpugo para makumplito ang panginahanglan niyo mga estudyante. Di ba kamo mahatagin parapakan ng mga tao nga nagpaluyo hindi nga ato dito? Congratulations to God wants. The future of your family
and to the Philippines is on your hand. And I have no doubt that you will make it brighter, stronger, and more beautiful than ever before. Mabuhay ang bagong henerasyon ng Pilipinas. Good afternoon.